mga Mart, mga Parkong Peke, magandang hapon po muli. So, ngayon mga Mart, mga Parkong Peke, kung naintindihan nyo po, o napanood nyo po nung nakaraang araw po na na-upload ko, tungkol po kay Ate Inday. So, ngayon po mga Mart, mga Parkong Peke, syempre marami po na antig ang puso at na-miss din po siya ng kanya pong pamilya, lalo na po yung mga pamilya niya pong nanay at tatay niya na nasa Negros po. So ngayon, mga Mart, mga Parkong Peke, ayan. So pinapunta ko na naman po dito sa Ate Inday, dito sa bahay. Kasi hindi nga po ako makapunta doon sa kanila. Kasi nga po ako may mga bata, din nabantay. So alam niyo naman po ang buhay ko. So ngayon, siyempre nakakaantig din naman ang puso at nakakakurot, di ba, sa puso, di ba, sa atin lahat na pag napanood po natin yung istorya ni Ate Inday, talaga madadala po tayo. So ngayon, sa Ate Inday po ay pinapunta ko dito ngayon at para po na naman ay may humihiling na naman po yung mga kanyang pamilya na sana daw ay matawagan niya po, makausap po ulit at saka may vlog ko daw po ulit sa Ate Inday kasi true vlog na lang daw po nila na makikita yung kanilang kapatid na mabuti at maayos po ang kalagayan. Kasi every Saturday po yung isa niya pong kapatid na si Pangs ay ang tawag po sa akin ng Sabado lang. Every Saturday lang po ng gabi. Kaya sa Ate Inday, bukas mababalik siya dito kasi tatawag po yung kanyang kapatid tuwing Sabado po ng gabi. So yun lang mga Mart, mga Parkong Peke, tara samahan niyo po ako at i-interview po muna natin si Ate Inday. So yun mga Mart, mga Parkong Peke, ayan. So dito na naman po kami, interview ko naman po si Ate Inday. Please welcome ang unang aswang po ng Isabang. Wala iwan kundi si Ate Inday. Ayan. Ate Inday, bati ka muna. Bati ka muna sa kanila. Ay, dihan ka muna sa kanila. Ayan, so hi daw po muna sa inyo. So Ate Inday, kumusta naman ang pakiramdam mo? Ito ka tumingin sa akin, ito ka nakatingin. Kumusta naman Ate Inday? Ano ang pakiramdam mo? Noong nakausap mo na yung kapatid mo, isa lang sa kapatid mo, ano ang naramdaman mo na nung araw na yon? Masaya, nakausap ko sa cellphone. Okay. Nabawas-bawasan ba yung bigat ng puso, damdamin mo? Or ikaw ba ay yung pagka-miss mo sa kanila ay nabawas-bawasan? Oo, nabawas-bawasan naman. Nabawas-bawasan naman. So ngayon, di ba, ano ba sinabi sa inyo ng kapatid mo? Kasi nga Bisaya din eh, konti lang. Nakakaintindi ako ng Bisaya pero konti lang. So ano ang sinabi sa inyo ng kapatid? Yung pag-uusap ninyo, makikimarites na po ako kung ano pinag-usapan ninyo. Ang sabi niya sa akin, mas iba daw ilang pakiramdam nga nandito ako sa Maynila. Ay kailangan daw, nandoon ako sa feeling nila. So ibig sabihin, ang gagagustuhan lang daw kasi nila ay masigurado ka lang nila na ikaw ay maayos, ang kalagayan. So ngayon, marami kong video po kay Ate Inday na napanood nila na gaon pala yung kalagayan ng kanilang kapatid, gaon daw yung kanyang pamamahay nila, gaon pala. Tapos, gaon lang pala ang nung kanyang asawa. Tapos, ang dami daw pala anak ng Ate Inday, ng ate nila. So, parang nagulat din lang po sila. Sa sobrang tagal po ng nakita si Ate Inday, talagang magugulat po sila. Sobrang talagang may-miss nila. So, Ate Inday, yun na nga. So, ngayon nandito nga ikaw na pinapunta ko dito kasi nga ang buhay nga naman natin ay hindi pare-pareho, 'di ba? Minsan nga ay parang gulong nasa taas, nasa ibabaw. Pero gayon pa man, ikaw ay nakaka-survive dahil sa ikaw nga, 'di ba? Sabi mo nga, asawa mo masipag si Nyok, so thankful ka rin. Then ikaw din masyado kang maintindi sa mga anak mo. Tanong ko lang sa iyo, Ate Inday, kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na makauwi sa inyo, ikaw lang, papayag ka ba na uuwi sa inyo na ikaw lang? Ay, hindi. O bakit? Ayaw ko maiwanan yung mga maliit ko. Ayaw maiwanan maliit mo. So yun na may mapapag-usapan. So hindi naman natin yun, syempre mga maliliit pa, wala pa mag-iisip. Kaya wala tayong magagawa. So bali kayo ito na lang kasi mangyayari. No? Kung if ever in December, kumita lang, magkaroon tayo ng pera or may mag-sponsor. Kasi, pinipili ko naman ng mga kapatid mo na siguro sana naman sila po ay magbigay ng tulong kahit nagpapauwi ka man lang o kahit kasama mo na yung tatlong anak na maliit. So, sana makauwi ka lang na kahit ikaw lang muna kasi malalaki naman daras yung mga anak. Hindi ka naman magtatagal doon. Para lang baga makita na at mauwian mo rin yung lupa. So ngayon, Ate Inday, gaano mo kamis ang iyong nanay at tatay? Gaano ka mismo? Gaano? Kasi para alam nila po yun. Sige, Ate. So, gano'n mga viewers kasi mahirap talagang buhay pag gano'n. Kasi nga,
Kahit ako din minsan, nung ako'y bata pa kasi ako ay tatay ko syempre na wala mas maaga. Saka lang nakakamiss kahit may isang magulang. Ika hindi kasi malayo lang siya. At least hanggang ngayon po, buhay yung kanyang mga magulang. At hanggat buhay pa yung mga magulang niya, gusto niya po ng mga magulang o mga kapatid niya na umuwi siya para makita niya yung mga magulang niya na gano'n ang kalagayan. Ay, sorry po, gano'n ang kalagayan. At nasa loob na. Gano'n yung kalagayan. Kaysa naman, sabi na pasensya na po. Kaysa naman ating inay. May katuna. Napuntuloy ako parang, ano ba yan? Kasi atin ako, pinigil ko kasi tawanin ko ka atin dahil tsaka emosyon, naghala, lumabas na puwet. Okay, so okay na. So yun kaysa naman ating inday, di ba na umuwi ka na, supla naman na wala na yung mga magulang mo, di ba napakahirap noon. So hanggang ngayon, pipilitin natin na sana po ay pipilitin makauwi ka na, sana man po ay may makatulong kay Ate Inday. So, pero gagawin ko pa rin yung best ko para po sa atin na makauwi. So, siguro ako nakapag-ipon, ay baka sumama rin po ako. At least na, maano ko lang po sa atin na may hatid ko lang sa Ate Inday doon na papakita ko lang sa mga magulang niya, ay, dito sa Ate Inday, pag ganyan. And then, uuwi din naman agad kami. So, hindi naman kami magtatagal if ever. So, sasamahan ko sa Ate Inday para mas alam ng mga magulang na talagang ikaw ito, dinala kita ng maayos. So, sa atin din naman po talaga ay masayahin na tao. Wala po sa kanyang, hindi niyo po kasi makikita sa atin din ng kalungkutan. Kapag siya po ay, inano niyo na, doon po lumalabas yung emosyon natin, kahit po siya masayahin. So, Ate Inday, ano naman ang message mo sa iyong mga magulang? Magulang, na napanood ka na daw, na napanood ka na hindi daw nila kayang panoorin kapag umiyak ka. So, Video ni Kimi Pastora. Kabalo ko mga palangano ako. Makabalo po mo mga mahal na mahal ko kayo. Lahat ng mga kapatid ko. Labi na ni mo ni Papa. Lugi na tayo, wala magkita. Pero maling kamot ko mga magkapauli ko des ni Cruz para magkita. Labi na sa kong mga igsuon, nilamigaga sa Maynila. Magpasalamat ako sa inyo, ha, ma. Basig malayo ko sa inyo, ha. Wala mo, makalimot na ako. Basta mahal ko kayo. So ayun, talaga naman po ang buhay natin. Siyempre, pag talaga nalalayo tayo sa ating magulang. Ako kasi din, malapit-lapit din kasi sa amin dito. So, nang magulang ko niya, pwede naman kami sa kami umuwi kasi mas mura lang po ang pamasahe, mas malapit. Pero kahit gayon pa ba, nararamdaman ko pa rin yung kalungkutan at pag kami sa magulang. Kahit pala tayo ng tawagan or video call, iba pa rin kasi yung personal, di ba, Ate Inday? So, yung Ate Inday, na ilabas na sabi mo na yung nararamdaman mo at saka yung pagkamiso sa iyong mga magulang. Kung ikaw naman, Ate Inday, ay tatanungin ko ulit ng isang tanong na lang ito. Kung yung pamilya mo ay ikaw ay sabi sa inang magulang mo na doon ka na lang mag-stay, kayo doon na lang kayo mag-stay. Papayag ka ba na doon na kayo mag-stay o ano ang decision mo? Siyempre, kailangan may ano din ni Kuya Unyo, kundi lang dapat kayo mag-asawa ay may pag-uusap. So, kung sa iyo lang muna, kasi wala naman si Kuya Unyo kasi nasa trabaho pa. So, ikaw, gusto mo ba na doon lang muna kayo mag-stay habang buhay sa Negros? Ikaw na tatanungin ko. Oo, kapag maka-uwi ako, kung may pagkakataon. Oo, kasi nga, diba, hindi naman po kasi basta-basta yung pamasahe kasi ang dami po nila. So, bali, siyam na po sila, siyam na kayo, diba? So, marami pa po mga gamit-gamit. Siyempre, alam nga naman din po, kung sila po yung aalis, kailangan po ay utay-utay. Kung gano'n, mauna po si Ate Inday na kailangan marami ng dala ng mga gamit, and then sumunod po ay yung kaya unyok, dadalhin din yung ibang gamit. Hindi naman pwede nang iiwan lahat ng gamit nila dito kasi nga po, sino po ang mag-aano ng gamit nila, diba? So wala na. So, ang tanong ko, ang sagot mo ay gusto mo talagang manirahan doon. So Ate Inday, kapag naando na po ba kayo sa lugar, kasi di ko pa alam yung paano yung lugar niyo, diba? Ang nasabi mo na sa akin malapit sa tabing dagat. So kapag ba kayo naandun, ano ang posibleng magiging trabaho ni Kuya Unyo at pagkakabuhay? Madali yung trabaho, ang pagtubo o
Alam ko ng tubo. So, kayo nyo naman kasi kahit anong trabaho kaya niya. And then also, siguro, gagaya dito nga sa atin na ilog lang, nakakakuha siya ng isda, di ba? So, siguro, sabi mo, dagat nga kayo. So, siguro, mangingis na rin si kayo nyo para mabuhay lang kayo. Ang iniisip mo lang at iniisip, yung pera na magagastos ninyo pagdating nyo doon sa Negros, syempre. Alam nga pagdating nyo doon, kailangan umasa din kayo sa pamilya. Pero, gayon pa man, doon talaga ang buhay. Basta ang importante nakapunta ka doon sa bahay sa lupa mong sinilangan. So, gayon pa man natin, Inday, ay basta gagawin natin yung best natin, maghintay-hintay ka lang, malay mo, sa awa ng puong may kapal, may tumulong sa atin na ikaw ay pauwiin or bigyan ka ng tulong na saling pauwiin na or whatever. So siguro naman at hindi yung ganun mga pagkakataon na kailangan natin i-accept lahat. Basta hapit lang tayo sa ating Panginoon. Walang imposible dyan sa taas. Kaya sana ay tayo po ay magdasal lang tayo at Inday. So yun lang at Inday, maraming salamat sa iyo at ikaw naman talaga napaiyak ko na naman. Ngayon balik na naman tayo sa ating tamang emosyon. Ipakita na ako anong tunay sa ating Inday. Ayan. So ngayon mga parikong peke, kagaya po ng sinabi ko nga po kay Ate Inda, doon po kay Ate Inday lagi na hanggat kaya ko magbibigay ako. So ito po, may mga bag po dito kasi mga anak po niya ay pumapasok na wala pa po masyadong gamit, hindi pa kompleto yung mga gamit. Tama ba Ate Inday? So ngayon may dala po ako dito yung tatlo na daw po yung estudyante ay wala pang bag at saka walang mga gamit. So may mga notebook po ito sa loob, so hindi ko napapakita yung mga notebook. So ito rin, may papel din po ito, may lapis din, at saka may crayon. So basta yun po, hindi ko na po ito papakita. Bahala na sa Ate Inday po doon sa mga anak niya. Ito po ibibigay ko sa kanya kasi kahit kunting tulong lang kay Ate Inday para lang yung mga anak niya po yung makapasok. So ngayon, soon po, kung hindi man agad-agad po kami doon naman po sa pamilya ni Ate Inday, kung hindi agad-agad po kami makakapunta ka o makakauwi si Ate Inday dyan. Kasi uunahin ko pa po muna yung sana matapos na po muna namin ni Ate Inday yung mga birth certificate ng kanyang mga anak bago po kami makapunta dyan sa Negros, sa lugar po ni Ate Inday. So sana maunawaan niyo po si Ate Inday na siyempre alam niyo na po ang kalagayan, at least nakita niyo na po si Ate Inday ngayon. So ang akin lang po naman is basta I try my best pa rin po na matulungan si Ate Inday na malay po natin makapunta kami dyan kasi gusto ko rin po yung mga ganyan mga malayong lugar na mapupuntahan, travel po ba. So ito Ate Inday, ito ay para dun sa iyong tatlong anak. Huwag mo sana mapagdamutan kung aking binigay sa iyo at tulong sa iyo. Ito yung may notebook na para naman hindi ka na kung saan ka naman namumroblema ka na pagkuha ng mga notebook ng mga anak ko at least pasok. Diba sabi mo alam sa inyo, kahit tayo'y mahirap, basta kompleto ang dokumento ng mga balat na nakapag-aral, hindi tayo habang buhay maghihirap. Kaya tayo may mga anak, sila yung tutulong at magtataguy din sa atin, di ba? Kaya angat-angat tayong kaunti, hindi ba ganun karangya yung pag-angat sa atin ng ating mga anak? At least tayo ay umangat ng kaunti. At least hindi ba sabi natin isang tukang. Pag nakapag-aral yung mga anak na kapag-trabaho, at least 3 times a day makakain tayo na yung hindi natin makakain natin, di ba? So yung kailangan pagpatuloy natin yan, na pag-aralin yung mga anak mo, excuse me po, kung kayo makalipat ng Negros, siguraduhin talaga natin na dala lahat natin ng dokumento nila para doon may pagpatuloy ang pag-aaral nila. Ayan. So ayun, Ate Inday, ito tanggapin mo ang aking kaunting regalo para sa iyo. So ayan. So tsaka pala mga parikong peke, ito pa. Si Ate Inday din po ay siyempre, bigyan ko rin po siya ng sideline doon sa aking marihe na siya po ay magiging every Saturday po siya po ay maglalaba doon. So para may sideline din siya at para yung kita rin po niya na doon ay kanya rin po, yun, may tulong din niya sa kanyang pamilya. Diba? Para po yung matulungan din niya po si Kuya Onyok sa pagkikita lang, diba? Hindi lang sa Kuya Onyok kasi nga pong hirap talaga po ng buhay. Na minsan nga po, diba, nawala ng trabaho si Kuya Onyok, diba, na 1 linggo. So ano Ate Inday, ako sa iyo, ano ang pakiramdam na, ako kasi lahat naranasan ko na yun eh. Ang gusto ko sa iyo manggagaling. Naranasan ko na paano maging hirap eh. Ano ang pakiramdam na talaga, alam mo yung, kapag walang sahod, walang trabaho sa Kuya Onyok, anong pakiramdam? Mahirap din magproblema kung anong kakainin pang araw-araw. Panggastos araw-araw. Kaya nga ba?
Sa araw kasi hindi ba alam kung saan kukuhanin. Kaya naman Ate Inday, yun ang surprise ako sa iyo. So pagtsatsagaan mo lang ito binigay ko sa iyo na trabaho na ikaw ay magiging, maglalaba ka lang naman, yun na may washing machine and then wala ka namang problema kasi naawa na nga ako sa iyo na kasi nga gusto ko lang may kita ka, may income ka para siyempre ang anak mo ay 7. So hindi man ganun ako masyado nakakapagbigay. So at least gumagawa ako ng paraan para po sa Ate Inday ko ay kumita. Kasi ayun din naman papagustuhan ni Ate Inday gumagalaw. Kasi minsan nga po, si Ate Inday ay kahit po masaya yan, yung nilalaman po ng damdamin niya ay talagang mabigat din po. So ngayon, Ate Inday, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Wala ka naman Ate Inday, hindi ba magtutulungan kagaya nga sinasabi nga natin na tayo yung pinagtagpo, di ba? Dati na nakadlakad lang ako doon, kaya nga nakita kita. Kasi itong babaeng ito, sexy lang yung pulang-pula ng mukha, parang tosino. Yun, di ba? Kundi dahil sa'yo, nakita yun, wala nang problema. So, tayong talaga ang pinagtagpo. So, wala pong problema yon Ate Inday. Basta, I try my best na matulungan pa rin kita. So, yun lang. Ang ngayon Ate Inday, huling message ko sa iyong pamilya bago tayo magtapos. Message yung mensahe mo ulit sa kanila. Huli sa yung buong pamilya mo na. Bisaya ka na lang. Mapa. Hinaot unta na magkita pa ka. Sa lugar ng panahon, Mapa, wala na ka magkita. Ilabi na sa akong mga igsoon diha. Minaw na dito po kayo ninyong pama. Ayaw ka bala ka, malingkamot ko nga makabauli ko niya para magkita. So ayun guys, nakakaiyak naman sa Ate Inday. So, yun talaga po ang buhay. So ano Ate Inday, kaya pa? Stop mo muna. So, okay, so dito po natapos ang aking po vlog for today. So sana huwag na maglunin po lagi po kalimutan supportan po ang aking YouTube channel. Maraming salamat Ate Inday. Huwag mo sanang pagdamutan ng aking YouTube vlog sa inyo. Kahit na paano nagawa pa rin ako ng paraan. So yung mga mga kong peke, huwag po natin i-skip yung ads kasi malaking tulong po yan para kay Ate Inday. Sana po makasahod na rin po ako sa YouTube. So ang problema ko na naman po ay yung PIN, yung AdSense po. So hinihintay ko pa rin po siya. So hoping pa rin po ako na kapag dumating. Kapag hindi pa rin siya po dumating guys, re-request na naman po ako. So yung mga kong peke, lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat po sa lahat po ng tawag ko na sumuporta po sa aking YouTube. Sa lahat po ng aking mga videos na upload. So, and then don't forget to follow din po sa aking mga social media accounts. So, nakapost po yan sa aking pong screen. So, yun lang mga kong peke. Maraming salamat po and God bless everyone and see you again my next vlog. Thanks for watching.